Agarang namahagi ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Kabilang sa mga lugar na nakaranas ng matinding pagbaha ay sa Parañaque City, partikular sa San Valley, Talon 2 at Talon 3 sa Las Piñas City at mga barangay na nasa coastline ng Laguna de Bay sa Muntinlupa City. Sinamantala ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ang pamamahagi ng relief goods sa sandaling tumila ang ulan. Masayang nagpasalamat sa Iglesia ni Cristo ang mga kababayan natin, miyembro man o hindi. Maraming salamat po dahil meron na rin pong pambigas. Maraming salamat po sa iglesia. Ay, papasalamat po ako dahil meron silang tulong na binibigay sa amin. Papasalamat po sa ating pamamahala na mabilis tumugon. Papasalamat po sa una sa lahat, sa ating Panginoon Diyos at siyempre sa pamamahala sapagkat yan lagi niyang naalaala ang mga kababayan natin na nasasalanta ng mga kalamidad. Sila ang unang lahat sa kauna-unahan na tumutugon sa mga ganitong activity. So sa ngayon po, ang nagbigay pa lang ng tulong sa inyo? Kayo po, inakit po ako ng mga kapitbahay namin. Malaking tulong po yun sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pamamahala kasi po naalala po talaga kami. Lagi naman po nandyan ang pamamahala. Lagi po nakagabay sa amin. Unang-una sa awa po ng ating Panginoon Diyos. At kinasangkapan po kayo. Ayon kay kapatid na Jeric de la Cruz, ministro sa Iglesia ni Cristo na tagapangasiwa sa distrito ng Metro Manila South, nagpasalamat sila sa mabilis na pagtugon ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo upang magkaloob ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Anya, pagpapakita ito ng pamamahala sa iglesia ng kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Nagpapasalamat po ang mga kababayan natin na narito po sa dako ng Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa. Sa maaga po na naging pagtugon ng pamamahala sa iglesia, sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo P. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan, at ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Sa kanilang naging maagap na pagtugon po sa pangangailangan ng ating mga kababayan, na kahit po halos hindi pa humuhupa ang baha ng tubig sa mga nasabing dako, ay nakapagpadala na po kaagad sila ng mga bagay na kailangan po ng ating mga kababayan. Kaya ganoon na lang po lubos kami na nagpapasalamat sa naging mabilis at maagap na pagtugon ng pamamahala sa iglesia, kahayagan ng pag-ibig at pagmamahal po nila. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. At dahil po ang pagtulong ay walang pinipiling lugar o pagkakataon, dumako naman tayo sa Japan bagamat walang naitalang nasaktan o nasawing overseas Filipino workers sa naganap na magnitude 7.1 na lindol sa Kumamoto Prefecture. Marami pa rin po sa kanila ay sa ngayon ay hirap sa naging epekto nito, lalo na ang ukol sa kanilang mga pangangailangan. Dahil po rito agad silang nilingap na Iglesia ni Cristo. Alamin natin ang detalye sa report na ito. That time is ka-video call ko po yung mama ko. Tapos nakita niya po on the spot na sabi ko, "Ma, lumindol." Na-shock po ako nun kasi grabe po yung alog po. Sobrang natakot po kaya hindi rin po ako nakatayo kaagad. No, ngayon po yung mga gamit po namin, nahulog na po nun. Tapos tinawagan na po namin yung mga kasamahan po namin. Hindi po namin alam kung ano yung gagawin namin. Napasigaw na lang ako noon na lindol. Ako po personally is nag-duck cover and hold na lang po ako bago po lumabas. Ito ang karanasan ng ating mga kababayan nang tumama ang 7.1 magnitude na lindol sa Kumamoto Prefecture sa Japan. Malaki ang naging pinsala ng nasabing lindol.
Matapos ang mga pagyanig na ito ay nagsimula naman ang problema ng maraming apektado. After po nung lindol, tinawagan ko po yung parents ko po sa Pilipinas po para po malaman po nila yung kalagayan ko po dito po sa Kumamoto po. Trauma po talaga, tsaka pahirapan yung pagbili. Tsaka simula po nung lindol, hindi pa po ako nakakalabas. Kasi parang nung nakikita ko pa sa yung mga post, parang ang hirap po talagang bumili ng mga stock. Wala po kaming kakilala, mga kaklase lang po, yung mga sensei namin. Napakahirap po. Hindi po namin alam kung paano mag-adjust, saan kami makakabili ng mga murang pagkain. Since yung inaano po lang po namin is yung allowance namin. Sa aming kalagayan po, wala pong tubig na maiinom. Po nahihirapan po kaming bumili po ng mga pagkain, lalo na po maaga po nagsasara yung mga market po dito. Pag after namin na mag-duty po, pupunta kami ng supa. Minsan, kung open pa man po, mabutan namin, iubos na po lahat, wala po kaming mauiuwi. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo at sa pangunguna ng FYM Foundation ay agad na nagsagawa ng mga Care for Humanity sa Kumamoto Prefecture. 2 dako ang pinagdausan ng aktibidad. Ginagawa natin ito una para makapagbigay kalwalhatian sa Panginoong Diyos, matupad ang kanyang kaloobang ibigin ng ating mga kapwa-tao at maipadama sa ating po ng mga kapwa-tao, mga kababayan nating Pilipino, ang pagmamahal, ang paglingap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Lagi po na nakahanda ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng ating namamahala na makatulong. Kahit sandali ay nabawasan ang isipin ng ating mga kababayan sa dakong ito. Isang malaking hakbang sa muling pagbangon matapos ang kalamidad. We're grateful po na nakatanggap po kami ng ayuda galing po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tulong. We really appreciate your love and care for us. Kahit po hindi niyo po kami kakilala, binigyan niyo po kami ng oras po para po bigyan ng tulong po. Sobrang nagpapasalamat po kami sa natanggap po namin na ayuda po. Kayo po ay galing po sa malayong lugar, dinayo niyo po yung Kumamoto para po maglingap po sa mga OFW po na katulad ko po. Especially po sa buong Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po.